Hi Libra, welcome to Amihan Tarot. This is a general reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. So just take what resonates for you. Ang mga message na ito ay galing sa ating universe para makapagbigay liwanag at peace of mind sa gitna ng mga hamon sa buhay. Paalala lang na ito ay gabay lamang at ikaw pa din ang masusunod kung paano mo ito i-apply sa iyong sitwasyon. Ang reading na ito is from July 13 to July 19. Sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, like, and comments na din po. And now, let's start. Libra. So, Universe, ano po ang message sa paparating kay Libra this week, July 13 to July 19, 2026? Ano ang mga message na darating kay Libra this week? So, Libra, itong iyong overall energy. Ace of Swords. Challenge, the Tower. Hidden energy, Six of Swords. Past energy, Two of Cups. Ang iyong present, Four of Swords. In the future, Queen of Coins. The outcome, Ace of Coins. Ace of Pentacles. And then, ang iyong advice is Eight of Swords. Okay, Libra. Ang iyong overall energy for this week ay Ace of Swords. Clarity. May gusto kang klaruhin. Hindi ko alam kung saan, pero nakikita ko to sa isang sitwasyon na biglang nagkaroon ng kaguluhan na nag-cause ng parang chaos. Hindi ko alam kung isang grupo o sa isang trabaho, business, o sa pamilya mo. At ang gusto mo is yung magkaroon ng pag-uusap na bakit bigla ang may nangyaring ganito. Biglang parang boom, may isang problema na biglang sumulpot. At yun yung challenge mo ngayon na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo, ano ba nangyari to, wala akong kaalam-alam, bakit bigla na lang ganito yung nangyari. So now, yun yung energy mo. Kung ano yung punot dulo at kung ano yung totoo. So mamaya, let's clarify. And then, ang iyong hidden energy, Six of Swords. Gusto mo lang ng tahimik o may pagkakaisa. Doon tayo sa tama lang. Yung at peace. Ayaw mo ng gulo eh. Kaya ito yung challenge mo sa tower. May bigla ang nangyari na nagkaroon ng chaos. Maaaring sa pamilya ito. Okay, and then gusto mo ng maging maayos lang. Ayaw mo ng gulo. And then ang past energy mo, Two of Cups, pagbibigayan, harmony. Magkaroon tayo ng equal give and take kung sino man ito. Gusto mo ng stable na relationship, pang long term, yung may pagmamahalan. So, ano nangyari? Kasi may Tower. And then, ang iyong present energy, Ace of Four Swords. Sinasabi ni Universe na kumalma ka lang, Libra. Kumalma ka lang. Kailangan mo muna magpahinga, i-rest mo ang isip mo. At masosolve din to kung ano man ito. Kasi Ace of Swords, kasi meron kang Ace of Pentacles sa iyong outcome eh. Kung ano man to, maaaring, sudden na pangyayari na kabigla-bigla. But at the same time, Tower kasi is yung kailangan ng mangyari. Inilatag na sa'yo kung ano to, o boom, ayan. So, paano ngayon ang gagawin mo, Libra? Kung may nangyaring hindi mo inaasahan. Either tatayo ka uli, o mai-stuck na lang. That's why yun ang challenge mo. And then in the future, Queen of Pentacles, stable, mapagbigay, maraming kakayanan, marami ka rin pwedeng pagbigyan kung anong meron ka. Yun yung energy na pupuntahan mo in the future. Sa ngayon, ito, kumalma ka lang daw. Kaya nga sabi ko, maaaring ito is parang nagkaroon lang ng parang na-distract lang kayo ng family mo na biglaan, and then maganda yung kalalabasan. Kasi ito si Ace of Pentacles ang iyong outcome. New opportunity when it comes to money. Kaperahan. At maganda to. Kasi ito yung magbibigay sa'yo at mas lalo ka makakapag-provide
Kung dati ka nang meron, mas lalo pang dadami kung ano mang kapirahan yan. Either magkaka-business ka, o side hustle, o new opportunity na ibang-iba sa dating meron ka. And then, ang iyong advice, 8 of Swords. Ina-advise ni Universe sa'yo na kung ano man itong nangyari, na may konting kaguluhan, huwag ka masyado mag-overthink. Kasi wala namang problema hindi nalulutas. Mapag-uusapan yan. Kaya nga ito, Ace of Swords is, panglilinaw, communication. Kailangan lang na matinong pag-uusap dito. Kaya sabi niya, mag-rest ka muna, ikalma mo yung isip mo, para hindi ka ma-stuck dito sa overthinking na to. Okay, let's clarify, Libra. So, Universe, ano po ang message para kay Libra this week? July 13 to 19. Ace of Swords. 9 of Cups. Yes, kasi gusto mo lang this week. Gusto mo lang ng ng masaya. May harmony. Kasi 9 of Cups is a very happy and wishful feeling na relasyon. Mapa-romantic marriage o isang community na meron ka. Na kinabibilangan mo. Isang energy na maganda. Yun ang gusto mo. Kaya gusto mo ng kalinawan. Kung ano tong biglaang nangyari. Maaaring gulo sa pamilya, na dati hindi sa'yo maliwanag, pero ngayon maliwanag na. Ito ba yung tungkol sa kapirahan? O pwedeng sa ari-arian? Na hindi mo alam na may issue na pala, pero ngayon unti-unti na lumabas, at nung lumabas, nagulat ka. Kasi hindi mo akalain na ganun pala eh. Hindi ko alam kung ano to. Kung relationship, o partnership, kung ano man. Kasi andi rito si 2 of Cups. Ito yung dalawang tao na nagmamahalan. At yun yung energy mo na gusto mo ngayon. Clarity, kasi gusto mo pa rin yung kinagisnan mo kung sino man ito. Na bakit bigla na lang na meron ka na natuklasan dito, Libra. Na na-surprise ka, either tinrider ka, na may nalaman ka, o may chismis na dumating sa'yo, na meron palang third party na hindi mo inaasahan, na akala mo yun yung relasyon na healthy sa inyong dalawa, kung sino man tong involved, kasi may 2 of Cups eh. Yeah. Nabigla ka nilang parang binuhusan ng tubig na hindi mo akalain. And communication, Ace of Swords is communication. So, merong nagsabi sa'yo, may nakarating na balita sa'yo. Kaya yun din yung gusto mong linawin. Bakit nangyari to? Ano yung totoong dahilan? Kung sino man tong taong involved na hindi mo inaasahan na may mababalitaan kang hindi ko alam kung regarding sa third party o na may nagawa siya sa'yo. Kaya parang gumuho ang mundo mo. Okay. So, let's clarify. At ang iyong hidden energy is gusto mo ng peace of mind. Gusto mo lang matahimik. Gusto mo ng clarity, pero at the same time, ayaw mo ng gulo. Gusto mo ng kaliwanagan. Temperance. So, dahil dito, sa biglaang pangyayari ito, nagkakaroon ka ng imbalance. Naguguluhan ka. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung ano iisipin mo. Siyempre, kahit naman sinong tao, yung ma-shock dahil may nalaman kang balita na hindi mo inaasahan, of course, mawawalan ka ng ng balance. Emosyon, sa isip. Yeah, yun ang nakikita ko rito. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya may Ace of Swords din dito. Oh my God, Libra, ano nangyari? Nagkaroon ng kaguluhan bigla. Okay. Ang 6 of Swords clarified by the Tower.
Oh my God. Tower na, may tower pa rito. Yeah, may nangyari dito na hindi na mapipigilan. Kailangan mo nang malaman kung ano yung dapat mong malaman, and then from then, maka-move forward ka. Kasi Six of Swords is moving to a calmer water. Sa isang sitwasyon na mas stable, mas tahimik, may kapayapaan. So, itong sitwasyon na to na inaakala mong stable pang long term is hindi pala. That's why bigla nag-tower. Nagkaroon ng, ng kaguluhan. Sudden ending, sudden change. Pero ito is kinakailangan mangyari para makamove forward ka sa isang sitwasyon na dapat mong puntahan. Yung deserve mo na sitwasyon. Hindi yung niloloko ka lang pala. At kailangan mo raw bumangon uli at magtayo ng sarili mong tahanan uli. Kung may nawasak dito, may magsisimula uli. At yun yung focus mo, hidden energy. Okay, now na-gets ko na. Two of Cups. Long term. Ito yung mo, in the past. Sa isang tao na mahal mo. Na biglang, ayan, inano ng universe. Ito yung totoo. So, nakabalita ka, and then nalaman mo, kaya parang nagunaw ang mundo mo. So, Two of Cups, Queen of Pentacles, yeah. Maaari itong si Queen of Pentacles is, maaaring ang taong involved dito is, or maybe you are dealing with earth sign, Virgo, o kung hindi naman Virgo, Taurus or Capricorn. Or pwede rin itong hindi lang to dalawang taong may pagmamahalan. Kundi yung resources nyo when it comes to money is stable din. Nakakapag-provide ka sa taong ito, ibinigay mo lahat. Pagmamahal. Pero ang ipinalit, tower. Hindi pala siya totoo sa'yo. Pero inadya na ng Panginoon yan, ni universe, para mapunta ka sa sitwasyon na deserve mo. At hindi sa taong magsasakit o mananakit sa puso mo. Kaya kailangan mo ng healing. Four of Swords is healing. Yes, healing. Kailangan mo raw mag-heal, Libra. Magpahinga ka. Pahinga mo yung puso mo, ang isip mo. Yun ang advice ni universe. Four of Swords, clarify natin. The Hangman, yeah. You need a pause. Kailangan mo raw mag-pause. Kailangan mo mapag-isa. Yung tahimik. Tahimik lang. Kung kailangang umiyak, umiyak ka. Kasi, pag iyak is, yan, part din ng healing yan. Oh my God. Medyo masakit nga to. Hindi lang medyo. Masakit talaga. Kailangan mo ng pause. Kailangan mo ng healing, Libra. Kasi sudden change, hindi mo inaasahan. Nabigla ka rito. Ibinigay mo lahat. Pag-ibig, pagmamahal. Nag-provide ka. Kung anong gusto nitong taon to, binigay mo. Queen of Pentacles, Queen of Pentacles. Wait Okay. Now I know. Etong si Queen of Pentacles, na maybe ito yung person mo na involved sa'yo rito. Yes, mag-heal ka in the present time. Pero babalik siya in the immediate future. Yeah, kasi itong taong to, itong dalawang to, parang iisa lang ang energy. Kung titingnan ko yung baraha, iisa lang. Queen of Pentacles in the past, and then Queen of Pentacles in the future. So, kung itong taong to babalik sa'yo, nasa sa'yo na yan, Libra. Pero let's clarify. Tinatower ka na rito ng ng universe. Tower moment, sabi, boom, tama na yan. Stop, kasi kailangan na yan na magtapos. Kung ano man yan. Knight of Swords. Yeah. Kailangan mo maging matibay ha, Libra. Kasi itong taong to, which is
partner mo romantically o person mo, babalik siya. Pero sinasabi ng universe, kinlarify niya Knight of Swords. Ipakita mo sa kanya kung ano yung dinideserve niya. Maging totoo ka, kaya nga may Ace of Swords, then Knight of Swords dito. Huwag mong hayaang i-BS ka lang ng babaeng to kung sino man to. Babae mo pa lalaki It can be reverse. Maaaring babae ka, lalaki siya. Maaaring lalaki ka, babae itong involved sa'yo. Klaruhin mo maigi kung bakit niya nagawa, kung ano yung nagawa niya. Kasi may nalaman ka rito. May nalaman ka. May nadiscover ka. Bakit niya ginawa at kung kailan niya pa ito ginagawa. Yung panlolokong ito. Pero hindi ibig sabihin na naging klaro ka sa kanya is makikipagbalikan ka pa rin. Nasa sayo na yon. Kasi pwedeng maulit ito. At kung ayaw maulit yon, may naghihintay sa yung panibagong opportunity, which is Ace of Pentacles. Opportunity when it comes to money, o opportunity na magkaroon ng sarili mong relasyon sa iba, at hindi rito kay Queen of Pentacles na nanloko sa'yo. Okay, clarify natin si Ace of Pentacles. Strength. Yeah, kailangan mo raw maging matatag, Libra ha. Huwag ka magpapauto sa dila nito. Kasi babalik to si Queen of Pentacles, kung sino man to. Kaya nga sinasabi ko, maaaring you are maybe dealing to a Capricorn, Virgo, o Taurus. O itong babaeng to is materialosa. At kaya lang babalik yan dahil provider ka, alam niya yan. Pero sinasabi rito, ang outcome, new opportunity, binibigay sa'yo, tanggapin mo. Dahil ito'y panibagong panimula. Kaya may Tower, inadya ng matapos yan, mangyari yan, para magkaroon ka uli ng panibago mong tatahakin sa mundong ibabaw, ang iyong new journey. So, yun ang outcome mo, Libra. Doon ka sa mag-gain, hindi yung loss. Eight of Swords. Ano yan? Ang clarify natin. Okay. 7 of Swords siya. Kung kinakailangan mo magkaroon ng strategy, libagin sarili mo, i-focus mo sa iba, which is yung new opportunity, gawin mo. Kasi kung lilingon ka pa dyan, nakalingon, dito, which is si Queen of Pentacles na babalik sa'yo, walang mangyayari, magiging 8 of Swords ka pa rin na overthinking, bakit nagawa sa ganito, biktima ako ng babaeng ito, o ng taong to, o ng lalaking to. So, kailangan mo maging matalino. Yun ang advice sa'yo ni Universe. Huwag mo nang balikan kung ano yung iiwanan o iniwanan mo na. Okay. So, Libra, itong last message ni Universe sa'yo. Sharks. Embrace your primal instincts and navigate life's waters with fierce and determination. Yes. Kailangan mo ng determination. Speaking, strength, yan yung taong may determinasyon. At yun ang gagamitin mo. Yung tapang, determinasyon, para maka-move forward at iwanan yung tao na nanakit sa'yo. So, Libra, ito ang yung reading, ang message ng Universe sa'yo with this week. I hope nagustuhan mo. And see you again sa susunod pang nating reading. Bye!